2 minutes more. Hello mga kakungyan, it's bake time again after natin mamalansya ng kanilang bedsheets. At nag-request na naman ang aking alaga ng cookies. Nagustuhan niya kasi yung pagiging soft ng cookies ko. So una kong ginawa dyan is tinimbang ko muna yung all-purpose flour. Nilagyan ko ng 1 tablespoon of baking soda, 1/2 teaspoon of baking powder, and 1/2 teaspoon of salt. So, mix lang natin, mix together. Well, combine lang natin ating flour at baking soda and baking powder and salt. Set aside. And next is, nag-crack ako ng 2 large eggs. At nag-add ako ng 1 tablespoon of extract vanilla. And then, minix lang natin yan. Hanggang sa mag-combine lang yung vanilla at egg. Set aside. And then, nagtimbang na rin ako ng sugar. Supposed to be is 500 grams plus ang ating sugar. Kaya lang sobrang tamis ang ginawa ko nung una. Sabi ng aking amo is mag-lessen ako ng sugar. So, I just make it 300 grams. Plus, inilagay ko na ang 227 grams of unsalted butter, softened, and i-mix lang natin yan gamit lang hand mixer for almost 2 to 3 minutes hanggang sa mag-creamy lang siya. So, ina-adjust ko lang yung bilis ng hand mixer natin para hindi na mabigla yung pagmimix natin. And actually, habang minimix ko yan is hawak-hawak ko yung phone kaya medyo hindi stabilize yung ating video. Mahirap kasi mag-video ng habang nagmimix, diba? Yan. Then, yan na. Creamy na siya. Then, next is inad ko na yung half ng flour. 2 portion yung ginawa ko. Yan. Mix lang natin ulit gamit ang hand mixer. Just continue mixing it until maging doughy na siya. Maging dough na siya. Just continue mixing hanggang sa makuha mo ang consistency. And after that, I am going to add the half portion and mix it again. And mix lang natin. Share ko lang din, no, mga kakongyan. Ganito rin ba kayo ka-flexible magtrabaho sa inyong mga amo? So, ako hanggang kaya ng oras ko, hanggat kaya ng kamay ko, ng katawan ko, is ginagawa ko lahat ng aking trabaho. Kahit napaka sobrang dami pa at sobrang nakakapagod. Ginagawa ko lang talaga is binibilisan kong umilos. Parang pakyawan. Ganun dito sa Hong Kong, mga kakongyan, mga kapangyaw, mga ka-princess at ka-chan. Hindi madali ang pagiging isang OFW dito sa Hong Kong kasi puso dito na flexible. Maging flexible ka at kailangan ready ka lagi sa mga utos sa'yo. Any moment na tawagin ka. So, ayan, ina-add ko ng ating liquid, ang egg mixture with vanilla extract. Then, mix lang natin ulit hanggang sa maging dough na siya. Just continue mixing it.
So, kahapon pa yan nire-request ng alaga ko. Nung isang araw kasi nag-bake din ako nito. Kaya lang, dinala sa school at naubos agad. May nagtira lang sila ng ilang piraso. Sobrang nagustuhan ng alaga ko kasi malambot siya. Sobrang soft niya. Hindi siya katulad ng ibang cookies na matigas. Ayaw kasi nila ng ganun. Gusto lang nila lagi mga kinakain nila puro soft lang. So, hindi siya masyadong chewy. Siguro kung kasi ang perfectly baked niyan is 8 minutes lang talaga. Depende sa ano nyo sa oven nyo. Minsan kasi yung oven nila may topak. So, minsan ginagawa kong 12 minutes. Pero, soft pa din yun. Yung pa din yung ano niya, texture niya. Huwag mo lang i-overcook para hindi siya tumigas. So, yan. Inad ko na pala yung chocolate chips. Hershey's yung gamit nila, kaya talagang sobrang sarap ng cookies na to. 200, ilang grams ba yun? 300 plus something. Basta 300 plus something yung isang balot ng Hershey chocolate chips. Pero I preferred na kung ako sa inyo, better to use dark chocolate na Hershey chocolate chips kasi hindi yun matamis. Ito kasi chocolate milk to, napakatamis talaga. Kaya lang ngayon yung binili ng amo ko, so wala tayong choice. Yun yung gagamitin natin. So ayan, hininto ko na yung paggamit ng hand mixer. Ginamit ko na lang isang spatula dahil mahirap na siyang haluin. Nag-form na siya ng dough. So ayan, ready ko na rin yung baking pan para i-scoop na at ilatag na ang ating mga cookies. So, yan. Para pantay-pantay yung sukat niya, guys. Gumamit lang ako ng ice cream scooper. So, each cookies, ano lang kayo ng 1 to 2 inch space para kapag ka umalsa na yung yung cookies nyo is hindi sila crowded. Baga, hindi sila masyadong dikit-dikit. Kailangan ng space kasi mag-bloom yan lalaki siya. So, kung gusto nyo ng perfectly shape, gawin nyo lang is bilugin nyo lang mabuti sa ice cream scooper. So, ang kalalabasan nun is bilog na. Pero ako, I preferred na yung kusa lang siya magpo-form ng iba-ibang tsura ng pagka-cookies niya. Mas maganda kasi yung parang natural lang. So, it doesn't, hindi talaga necessarily na kailangan or specifically na kailangan gawin mo is perfectly shaped na bilog ka ng pangit, parang tsaka. Pero yung ibang bakers, ganun yung ginagawa nila. Ginagawa talaga nila yung perfect yung pagkakashape. Yung binibilog nila sa ice cream scooper, tapos ipa-flatten nila. Ganun. Para, talaga, pantay-pantay yung, yung shape ng cookies nila. Pero ako, I just let it, bloom lang dyan sa, sa oven, sorry. Yan. So, yan, ready na. At nag-set lang ako ng timer ng 10 minutes. And then, after 10 minutes, mag-check kayo Depende sa oven na gamit nyo, guys. Mag-check kayo na 8 to, before 10 minutes, 8 minutes, maximum 12 minutes. So, yan. 490 degrees Celsius ang aming oven. So, yan. Diba? Ang ganda. Iba-iba yung itsura niya. Thank you for watching! Bye and have a good day ahead. Mwah!